Hey mga brods, alam nyo ba na ito pong si Raymond Almazan ay pinupusuan din pala ng SMB. Yes mga brods, dahil ito nga ay itong si Vic Manuel ay balak nga daw nila itong i-trade mga kabrods, at yun nga gusto nilang offeran ang Meralco Boats ng maayos. Dahil ito nga daw pong si Vic Manuel ay syempre sayang din, nababang ko mga brods, why not i-trade nila ito para nga mas magamit ng ibang koponan. Pero yun nga, may problema ang Meralco dahil hindi sila papayag kung si Vic Manuel lang ang ibibigay ng SMB dito. Kailangan nga daw magbigay pa ng players ang SMB para nga ma-i-trade nila at ma-i-ship nila si Almazan dito sa SMB. Yun nga mga brods, kaya rin naman talaga na napupusuan ng SMB si Raymond. Dahil syempre may shooting din ito sa labas kahit medyo hindi ganun kalapad ito pong si Almazan mga brods, pero ito ay talagang nakikipagsabayan sa ilalim, at maganda pa dito, mas malaki nga siya kay Vic Manuel. Si Vic kasi mga 6'4 or 6'5 ang height, while itong si Almazan ay nasa 6'6 or 6'7 ng height. Mas lumaki na forward ang makukuha nila if ever mga kabrods. And itong si Almazan mga brods ay talagang mga lakas-lakas din naman na player ito, veterano mga kabrods. And nga pag dating nga sa shooting ay syempre ilista mo na kung si Almazan ay titira sa labas, dahil former 3-point shootout champion din ito na big man challenge mga kabrods dito sa PBA no All-Star Game. So talagang may napatunayan na siya sa kanyang outside shooting. And yun nga, sa ilalim ay gifted na rin si Almazan dahil malaki mga kabrods, tapos kaya rin pumoste sa ilalim. At isa pa dito ay pwedeng maging backup nila Junmar and ito pong si Mau Tautua sa ilalim dahil malaki-laki ito pong si Almazan. And yun nga, kasi laki rin ito ni Mau Tautua mga kabrods, malaki rin at malaking pakayong ito sa ilalim. Yes, alam ko medyo mahirap dahil Meralco ito mga brods, pero yun nga, habang nag-iisip at inaaral ng SMB ang laruan ni Almazan kung papasok sa sistema, ay dito na sila nag-iisip kung sino yung player na pwede pa nilang ibigay sa Meralco Boats, dahil alam natin ng SMB gusto rin naman itong bumawi this season. And kung di man ako nagkakamali, 4 days na lang PBA Governors Cup na tayo. And yun nga, Governors Cup may import na. And yun nga, dagdag depensa rin ito sa SMB bilang isang import stopper nila mga kabrods. And yun nga, ito pong si Vic Manuel mga kabrods, sayang din kasi yung talent, puro bangko na lang dito sa SMB, hindi rin naman nagagamit ni Coach George Gallant. Kaya dito sa Meralco Boats na pag-iisip-isip nila na pwede rin kunin ito pong veterano na ito. Pero syempre mga brods, mas lamang din naman si Almazan kay Vic Manuel. Mas gamit si Almazan, kakagaling pa lang ng championship ng Meralco Boats, kaya alam na nila yung worth ni Almazan sa kanila. Kaya kailangan din magdagdag pa ng SMB dito ng panibagong balasa kung sino yung pwede nilang i-add sa trade package kay Almazan mga kabros. Dahil sabi nga nila ito pong SMB balak din nilang magbitaw ng mga point guards dito dahil napakaraming gwardiya dito mga kabros. Kaya kailangan nilang magbawas, at baka yun isang gwardiya siguro at isang Vic Manuel para ma-trade nila dito kay Raymond Almazan mga kabros. Ito pong si Rock and Roll, pero syempre depende pa rin yan sa Meralco Boats dahil itong si Almazan malaki-laki rin talaga ang value nito. Pag hindi man nila nagustuhan, syempre mga brods, cancel na yung negotiation na ito. Dahil syempre, Meralco ito mga brods hindi naman ito basta-basta na parang far team na Meralco Boats or Terra Firma Jeep pa man yan, di ba mga kabrods? Syempre, kailangan fair ang trade na ito. Kaya mga brods, ikaw komento mo ang opinion mo dito mga brods, kung ito pong si Raymond Almazan ay worth it ba ito na bitawan ng SMB ito pong si Vic Manuel, at sa tingin nyo mga brods, sino yung point guard na pwede pa nilang bitawan na isa. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Yes, alam ko 4 days na lang Governors Cup na yun. Si Justin Brownlee ang import ng Barangay Ginebra San Miguel, pero hindi nyo ba alam na meron din palang reserve import ang Ginebra if ever man, at wag naman talaga sana na ma-injured at magkaroon ng ininda si Justin Brownlee. At alam din naman natin na medyo pagod si Brownlee galing IBL, and kailangan din nila ng mga backup imports like ganito. And ito nga si Myles Powell mga kabrods, ang isa sa mga pwede na lang maging reserve import. Bakit? Kung titignan nyo sa research and website na wala pa talagang kontrata si Myles Powell as of now 2024 mga brods. Last niya Qingdao Eagles pa 2023, last year pa yun mga brods, CBA. Kaya kailangan din talaga nila na kunin itong si Myles Powell dahil wala pa siyang
kontrata ng ibang kupanan. Wala pang offer sa kanya mga brods. At isa pa dito, kung nanonood kayo dati ng guest team ng PBA na Bay Area Dragons, siya yon, yung import nila na All-NBA player na nakalaban ng Ginebra sa championship round doon sa Commissioner's Cup mga brods 2023, which is nakapagkampiyon din naman ang Ginebra doon, pero hirap sila dahil itong si Myles Powell nga ang nagiging import ng Bay Area Dragons. So malakas ito mga brods. Alam ko pasok ito sa height limit ngayon sa Governor's Cup. 6'6 ang height limit kasi ngayon mga brods. At yun nga ang height din neto ni Myles Powell ay nasa 6'2 or 6'3 ang height kung di man ako nagkakamali mga kabrods. Di man ganun kalakihan pero shifty point guard ito mga brods. At kung alam nyo man ay nag-NBA pa ito mga brods. Mas malaking magandang profile neto kay Justin Brownlee, pero as of now mas maganda ng profile ni Brownlee dahil dami ng kampyonato neto sa iba't ibang liga. Pero itong si Myles Powell, NBA rin kasi itong mga brods. Malaking tulong ito sa Ginebra if ever man. So yun nga, mas maganda pa at wala pa siyang kontrata at hindi sila mahihirapan na i-reach out ito. At isa pa dito mga brods, best friend ni Myles Powell si Chris Ross sa SMB. Kaya sabi nga ni Myles Powell, isang tawag lang ni Chris Ross sa kanya kapag si Chris Ross nang naging coach sa SMB ay siya ang magiging import nila. Kaya may contact na tayo, sister team ng Ginebra yan mga brods. Kaya maganda na ang negotiation at contacts ng ganitong import na ito like Myles Powell mga brods. At yun nga, magiging reserve import ito ng Ginebra mga brods. Isa ito sa mga listahan nila. So di hamak din naman na malakas talaga ito at may napatunayan na mga kabrods. Last pa nga na ito 2021 to 2022 sa Philadelphia 76ers kung nanonood kayo ng NBA mga kabrods. So siya sa point guard doon. So sa Ginebra kasi parang hindi na nila kailangan din kasi ng malaking import. And si Brownlee 6'6 yan, pero ang laruan niya dyan parang shooting guard or shooting forward dyan ng Ginebra dahil sa ilalim bahala na sina Japet at Isaac Go mga kabrods. Balak din nila ng Ginebra na magdagdag pa ng isang big man dahil puro point guards nga ang paborito nilang import mga kabrods dahil scoring ang gusto ng Ginebra. Like si Coach Tim Cone kasi ay import ang hanap. Pero itong si Justin Brownlee mga brods may kaedaran na rin. Near 40s na rin ito pong si Justin Brownlee. While itong si Myles Powell 27 years old pa lang mga brods. Mas bata, mas prime, mas maganda dahil syempre nag-NBA, grabing experience na yun mga brods once na nag-NBA ka na. Kaya tignan nyo rin naman yung confidence level na ito ni Myles Powell ay ibang-iba na nung nakalaro nilang Ginebra sa championship round sa PBA 2023 Commissioner's Cup mga brods. So maganda ito pong magiging reserve import ng Ginebra. Pero again, syempre ito ay kapag si Justin Brownlee lang ay yun nga mga brods nagkaroon ng ininda at wag naman na talaga sana. At yun nga, ipipick nila ito pong si Myles Powell from America at kukontakin nila ito para nga maging import ng Ginebra soon mga kabrods. Siyempre alam natin ng Ginebra magaling yan kumuha ng mga reserve import like diba Tony Bishop. Kaya komento mo lang po mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is our related dialect. Yun lang, I'm out.